Ang Anghel ng Santa Ana. Isinulat ni Josephine de Dios. Iginuhit ni Joanna Helmut. Kambal sina Anita at Winona. Sila ay nakatira sa Barangay Santa Ana kasama ang kanilang mga magulang. Parehong matalino at maganda, masipag mag-aral at maaasahan sa mga gawaing bahay sa edad na 11. Pareho nilang pangarap ang maging artista. 4 na taon pa lamang ang kambal nang mahilig sa panonood ng mga drama sa telebisyon at pelikula. Tuwang-tuwa sila kapag bata ang bida ng palabas na kanilang pinanonood. Madalas kasi nilang gayahin ang pag-arte ng mga iyon. Palakpak at papuri naman ang pinagkakaloob ng kanilang ama at ina. Sa eskwelahan, naging bantog din ang kambal sa larangan ng dula-dulaan. Bagaman parehong mahusay, si Anita ang palaging nagiging bida sa mga palabas at drama. Tuwang-tuwa naman si Winona kahit lagi lamang siyang ekstra. Ang mahalaga raw ay napapasama siya sa listahan ng mga nagsisiganap. Bagaman halos magkapareho sila ng itsura at kinahihiligan, magkaiba ang ilang asal ng kambal. Malakas ang loob ni Anita, samantalang si Winona ay mahiyain ng bahagya. May angking kayabangan si Anita, samantalang likas na mapagkumbabagan naman si Winona. Tama lamang naman na ako ang naging bida sa magandang prinsesa. Hindi ba, Winona? Minsan ay sinambit ni Anita na napili itong bida sa isang palabas sa eskwela. Ako naman talaga ang pinakamaganda sa hanay ng mga nagpresenta. Oo naman, Anita. Ikaw ang pinakamagaling at pinakamaganda. Pagsang-ayon naman ni Winona. Kahit kailan ay hindi niya sinalungat si Anita. Isang araw, may nagpaskil sa kanilang eskwelahan ng isang papel na paanyaya. Ang audition daw ay para sa dula-dulaang Ang Anghel ng Santa Ana ay bukas na. Ito ay isang dula-dulaang ginaganap taon-taon sa Barangay Santa Ana. Isang palabas na itinuturing ng tradisyon at paman ng mga matatanda. Ang maaari lamang mag-audisyon para sa papel ng anghel ay ang mga batang babae nasa edad 11 hanggang 12. Tuwang-tuwa ang kambal nang mabasa ang naturang paanyaya. Winona, ito na ang hinihintay ko. Maaari na akong mag-audisyon para gumanap na anghel. Tiyak kong ako ang mapipili roon, di ba? Masayang sambit ni Anita. Ngumiti naman si Winona. Kumislap ang mga mata sa tuwa. Oo nga, Anita. Gusto ko ring subukang mag-audisyon. Pangarap ko rin kasing gumanap bilang anghel sa dula-dulaang iyon. Kumunot ang noo ni Anita. Saka sumimangot ng bahagya. Bakit mo pa susubukan? Gayong alam mo namang ako ang makukuha roon. Sumama ka na lamang sa amin ni Mama sa audisyon. Panoorin mo na lamang ako at palakpakan. Walang nagawa si Winona kundi ang sumang-ayon sa hustisyon ng kakambal. Hindi niya ito kayang sulungatin sapagkat bukod sa magagalit ito, sa kanyang palagay ay ang kapatid ang tunay na mas magaling. Magpaparaya na lamang siya kahit pa nga pangarap din niya ang maging bida sa anghel ng Santa Ana. Sige, Anita, sasama na lang ako sa inyo ni Mama, sabi na lang niya. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Anita. Maaga pa lamang ay nakapila na sila sa parke ng Santa Ana. Sa entablado kasi nito, gaganapin ang audisyon
para sa magiging bida ng dula-dulaan. Katulad ng inaasahan, kasama niya ang ina at ang kakambal na si Winona. Isa-isang tinawag ang mga batang babae mula sa mahabang pila. Ika-10 si Anita. Bago sumalang sa entablado, suot na ng mga batang magpepresenta ang kani-kanilang artipisyal na kulay puting pakpak. Labis ang kaba ni Winona nang makitang si Anita na ang sasalang sa entablado. Sana ay hindi niya makalimutan ang mga sasabihing linya, Mama. Bulong niya sa ina. Oo nga anak, may kahabaan pa naman ng mga iyon, sagot ng ina. Ako ang anghel ng Santa Ana, ibinaba mula sa langit upang... Napalunok si Anita. Nanlamig ang kanyang mga paa. Ano't bakit bigla siyang kinabahan? Nakalimutan tuloy niya ang kasunod na linya. Nagpalingalinga siya. Hinanap ng mga mata ang kanyang ina at si Winona. Umugong ang mga bulong-bulungan mula sa mga manonood. Nakadama si Anita ng pagkapahiya. Dahil dito, ay dali-dali niyang tinanggal ang suot na puting pakpak at saka tumakbo pababa ng entablado. Hindi na niya inalintana ang pagtawag sa kanya ng mga hurado. Nagtungo siya sa isang mesa sa ilalim ng punong mangga at dito umiyak ng malakas. Maya-maya ay naramdaman niya ang pagdating ni Winona. Nakita niyang suot nito ang puting pakpak na kanyang hinubad. Pumwesto ang kakambal malapit sa mesang kanyang kinaupuan. Hinawakan nito ang isa niyang palad. Anita, ako ang anghel ng Santa Ana, saad ni Winona habang pinipigil ang pagtawa. Huwag ka nang umiyak, batang maganda. Hindi naman dito natatapos ang iyong pangarap na maging artista. Maaari ka pa rin mag-audisyon sa susunod na taon, hindi ba? Itigil mo na ang pag-iyak dahil papangit ka. Nang dahil sa mga narinig mula sa kakambal, ang pag-iyak ni Anita ay napalitan ng pagtawa. Hanggang sa gumaan ang kanyang pakiramdam. Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Tama ka, Winona. Sa susunod na taon lamang ako babawi. Naintindihan ko na ngayon. Hindi pala sa lahat ng pagkakataon ay ako ang pinakamaganda at pinakamagaling, sabi niya. Napatuon ang pansin ni Anita sa suot na pakpak ni Winona. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi at kumislap ang mga mata. Winona, halika. Hinatak niya ang kanang bisig ng kakambal. Pumaroon tayo sa entablado at mag-audisyon ka. Bagay na bagay sa iyo ang pakpak na iyan at naniniwala akong mahusay ka. Hindi na nagdalawang isip pa si Winona. Nagtungo nga siya sa pinakahuli ng pila at inihanda ang sarili sa pagpresenta. Tuwang-tuwa naman ang kanilang ina. At nang matapos ang audisyon, si Winona nga ang napiling gaganap bilang anghel ng Santa Ana. Maligayang maligaya si Anita. Hindi man napunta sa kanya ang papel ng pagiging bida sa dula-dulaang iyon, ang napili naman ay ang totoong anghel ng buhay niya, si Winona.